Mas pinaiting ng pulisya ang Oplansita o checkpoint sa mga lansangan dahil sa mga insidente ng carnapping at motor napping. Arestado naman ng Police Highway Patrol Group ang isang suspect na sangkot sa tinatawag na rent-tangay modus. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kalaboso ang suspect na si alias Darwin matapos tangayin ang nirentahang kotse mula sa negosyanteng si Bergie. Mabilis nagtiwala si Bergie dahil inirekomenda ng kanyang kakilala at maayos naman ang naging usapan nila ng suspect noong una. Nagbigay lang siya sa akin ng amount ng 1.5 para assurance na ibabalik niya. Saka yung ID, iniwan niya sa akin. Usapan namin, babalik sa akin ng November 1. Noong October 30, sa hanggang 31, nakokontak ko pa naman siya. Pagdating ng November 1, hindi ko na siya makontak. May pagdududa na si Bergie dahil imbis na alas 7 ng umaga kinuha ang sasakyan, bigla na lang sumulpot si alias Darwin sa kanilang tahanan ng alas 2 ng madaling araw. Natuloy pa rin ang transaksyon at dito na tuluyang natangay ang sasakyan. Doon na dumulog si Bergie sa mga otoridad. Tinitignan po natin na baka po na chap-chap na nga po ito pong sasakyan pong na mga nabanggit po natin. But again, our investigators ay hindi po nagpapahinga na talagang ma-recover po ito pong pagkakakuha at pagkakatangay nito pong mga kotse po nito ni alias Darwin. Umabot ng 3 buwan bago nahuli ng PNP Highway Patrol Group ang suspect at wala na siyang nagawa nang damputin siya sa isang mall. Nang kunin ang kanyang panig sa insidente, Wala na po sir. No comment na ako sir. dahil sa mga ganitong insidente, patuloy ang pagsasagawa ng Oplansita ng pulisya. Talagang paigtingin ang lahat ng checkpoint na kinabibilangan po ng Highway Patrol Group para po maiwasan at makuha at masakote po natin yung mga ganito pong illegal na gawain. Katulad dito sa Luzon Avenue na kahit katirika ng araw, tuloy ang paninita hindi lang sa mga motor, maging sa mga kotse. Dahil po sa pagbibirika natin ng mga mga license nila, ORCR, nakikita po natin minsan na karnap pala o pwede rin na motor napping yung ginagawa nilang krimen. Bagamat minsan may nagrereklamong mga motorista dahil sa abala, may mga pabor din sa checkpoint operations ng pulisya. Ma-verify din yung ibang hindi magandang papel, di ba? Natago. Mas maganda nga yung ganyan kaysa sa may nagche-checkpoint kaysa sa wala. Hindi pa natatapos ang unang buwan ng taong 2025 na itala na ang 36 na insidente ng carnapping at motor napping sa buong Metro Manila. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.